Masayang araw, mga ka-PL. Matapos pong kasuhan ni General Torre, si Banat Bay, si Doc Loren Badoy, si Ka Eric Celis, mga legal counsel ni Pastor Apollo Kibuloy, at ang mga kinatawan ng KOJC, mga kababayan, sa pagkakataong ito, kumikilos na naman si General Torre. Tila nauutusan na naman yata itong mamang ito, mga kababayan. Abay, sinampahan niya rin po ng reklamo si Captain Dado, o mas kilala po nating Pinoy Survivor, mga kababayan, ng inciting to sedition. Aba, parang nakakahalata na kami kapag medyo nasasaktan na kayo sa mga sinasabi ng ating mga kababayan, lalo na vlogger at dating sundalo, yan agad ang mga panlaban ninyo. Kaso-kaso. Katulad ng ginawa ninyo kay General Macanas. O sino pa kaya ang susunod? Baka si Metran. Matindi rin bumanat si Metran. Ako, wag naman pong ganon. Abay, nagpapahayag lamang po sila na kanilang saloobin. Wala na ba talagang karapatan magsalita o pumuna ang ating mga kababayan? Nasaan na po ang malayang pamamahayag sa ating bansa? Bagamat hindi man kami kaanib o mga mainstream media, abay kami itong mga mamamayan na nakakaranas na ng hindi na magandang nangyayari sa administrasyong ito. Kaya hindi po maiwasan na mapuna ang administrasyon ni Marcos. Hindi ko nga lang alam, mga kababayan, kung ano po ang mga sinasabi ni Captain Dado. Alam ko, talagang matindi po muna itong mamang ito, pero hindi ko po napanood bakit nila nasampahan ng reklamong inciting to sedition. Ito ho ang balita, mga kababayan. Basahin na agad natin para wag ho kayong mainik. Ayan, ilalagay ko na rin. Ang sabi ho dito, CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre files inciting to sedition complaints versus ex-Army Captain Clemente Dado Enrique to the DOJ. The complaints stem from Enrique's anti-government statements online through his YouTube channel, Pinoy Survivor, mga kababayan. So, nakitaan nila siguro itong si Captain Dado, mga kababayan, na tila anti-government na ang mga sinasabi sa kanyang YouTube channel. Baka mas higit pa yata, mga kababayan, sa pagpuna lamang na ginagawa natin at ng iba pa nating mga kababayan. Kaya nagreklamo ho sila ng inciting to sedition. Ngayon, kung papanoorin po natin ang mga video ni Captain Dado, mga kababayan, ako madalas ako manood sa kanya noon Itong mga huli lang, na busy tayo, kaya hindi tayo nakakapanood. Hindi ko lang po alam kung aling video ang napanood nila. Bakit nila ito sinampahan ng inciting to sedition. Noon, napapanood ko ang mga video ni Captain Dado. Hindi naman masyadong malala. Meron na siyang mga ikinukumpara sa mga nangyari ngayon at sa mga nangyari noon, na malaki nga talagang pagkakaiba. Kaya sila ngayon lumantad, itong mga dating sundalo, dahil nga hindi na matiis ang mga nangyayari ho sa ating bansa. Sa kanila po ang kapangyarihan ngayon. Sa kanila po ang panahon ngayon. So, lahat po ng mga hindi po nila nagugustuhan, maaari po nilang idaan sa ganitong pamamaraan para manahimik.
Katulad po na nangyari po kay General Macanas, na noon talagang matindi ho bumanat. Ngayon, medyo pumipitik-pitik na lang, pero hindi na po kasing bigat ang mga sinasabi ni General Macanas sa mga sinasabi niya noon. Maaaring ganito rin ang mangyayari dito kay General Dado, kay Captain Dado, mga kababayan. At sa mga iba pang mga dating sundalo na ngayon hindi na po nakapagpigil na punain ang Administrasyong Marcos agad-agad, mga kababayan. Inciting to sedition ang isinampang reklamo kay Captain Dado. Kawawa naman itong mama. Kaibigan natin ito. Ang tanong ko lang ho, mga kababayan, nasaan na ang malayang pamamahayag sa ating bansa? Di ho ba? Tila gusto ho nilang takpan po ang mga bibig natin. Wala na ba tayong karapatang pumuna? Lalong-lalo na dito sa mga panggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy, kay Vice President Sara Duterte, at sa ating presidente ng ating Pilipinas. Di ho ba na ipinagtatanggulan natin kasi nga nakasuporta tayo sa mga yan. Na ngayon naman, talagang kitang-kita ho, mga kababayan, ang panggigipit sa mga taong yan. Natural lang na bilang supporter, meron tayong mga mapupuna o puna na maaaring itanong natin sa administrasyong ito. Kaya lang na ang nakakalungkot, kapag sila ang kumilos, mabigat po ang kanilang ibinabalik. Magbabala na lang po tayo sa ating mga kababayan at sa ating mga kaibigang vlogger. Huwag po natin isisigaw, mga kababayan, na Marcos! Hahatakin ka namin palabas! At mahirap na, wala tayong kapangyarihan, higit sa lahat, pobre lang tayo, mga kababayan, baka magaya ho tayo sa mga sinampahan ho nila ng reklamo. Tama lang siguro na punain na lang natin yung mga hindi natin nagugustuhan. Karapatan naman natin yan may karapatan tayo dyan, pero yung sobra pa dyan, nako, mag-ingat-ingat po tayo at kanila po ang kapangyarihan, mga kababayan. Wala tayong kalaban-laban. Wala tayong kalaban-laban. Okay, isang tabi na po natin ito. Mag-aantabay na lamang po tayo sa mga susunod pa na mangyari tungkol ho dito. Ayos! O dito ho, sa pangalawang pag-uusapan po natin, eto matindi. Talagang hindi ko alam kung sinisiraan nila ang Davao City, mga kababayan. Kasi kaming mga taga Davao, alam namin kung ano ang totoong nangyayari dito dito ho kasi sa balita, hindi po ang pinatutungkulan ko dito etong Philstar, kundi etong nagsagawa po nitong parang survey yata ito, mga kababayan. Ito, basahin ko lang Ayan globally ranked 5th place for congestion levels daw, mga kababayan, sa Davao City. Davao City ranked as the most congested metropolitan area in the Philippines with the slowest travel times according to the 2024 Traffic Index, mga kababayan. Teka, klaruhin lang natin to. Sino ba nakakaalam? Etong mga nagsagawa ng ganiring mga parang survey o kaming mga taga Davao. Kasi kami araw-araw nararanasan namin to. Oo, hindi namin itinatanggi na walang traffic sa Davao City. Meron. Pero hindi kasing lala sa NCR. At higit sa lahat ang napuna ko dito, mga kababayan, ayan yung retrato na yan. Hindi ho Davao City yan. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga nakikita ho nating kalalaking poste at parang tulay, baka MRT at LRT ho ito. Mga kababayan, di ba? Walang MRT at walang LRT,
sa Davao City. Para lang ipakita nila, mga kababayan, na ganito kalala ang traffic, di umano sa Davao City, kumukuha o sila ng larawan. Baka sa Google lang ito galing eh. ha? Ha? At ilagay nila na ganito di umano kalala ang traffic. Kami na po ang nagsasabi. Hindi po ganito kalala ang traffic sa Davao City. Hindi namin tinatanggi na walang traffic. Meron din. Pero mabilis lang mawala. Nagkakataon lang kapag ka rush hour na. Pero yung ganito, kalokohan ho yan, mga kababayan. Ang tanong ko lang, bakit nila ginaganito ang Davao City? Gayon bang nakikita na nila na gumaganda ang Davao City? Ang mga investor sa Davao City na naglalagak ng kanilang puhunan o ng kanilang negosyo, hindi kaya naiinggit lang sila para siraan ang Davao City at lumipat sa NCR? Hindi nyo masisira ang Davao City kasi bago man sila nag-put up ng kanilang negosyo, itong mga negosyante is nagsasagawa din yan sila ng survey kung saan sila panatag at higit sa lahat yung masasabi nila na uunlad yung kanilang negosyo. Dahil nga unang-una, meron mang baha pero hindi madalas. Meron mang traffic pero hindi ganun kalala. Dito na doon pinapakita dito. At higit sa lahat, talagang umiiral ang peace and order sa Davao City. Kahit saang lugar ka maglakad, masasabi mong tahimik ka anumang oras. Pwera gaba sa NCR. Ayos! O hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.